Dean, yung sinasabi nyo rin po kanina, Mm. paano natin madidistinguish yung deliberate concealment na tinatawag? Kasi meron nga yung tinatawag nyo po kanina na merong mga tao na hindi nila dinidisclose yung personal struggle nila about their sexuality. Dun parang nagkaroon ng problema ang Supreme Court decision dito kasi parang inaswan lang nila na may panloloko na ganap without hearing the side of the guy or knowing na may mga ganong klase na hindi ko to sinasabi kasi hindi ko rin alam. Posibleng ako struggling din kung ano talaga yung sexuality ko. Explain further, Dean. Ibig sabihin, ang mga katibayan para mapatunayan ang isang tao ay homosexuality ay hindi nakasalalay sa pag-attend ng taong iyon. Mm-mm. Ibig sabihin, ang iyong testimonya mismo, yung mismong nagsampa ng kaso, kung mukhang credible siya at maayos ang kwento at hindi questionable, katanggap-tanggap yon bilang ebidensya. Kasi dalawang klaseng ebidensya natin. Testimonial, binibigkas, at documentary, nasa dokumento. Yung mga ganyan, usually karanasan sa buhay, kaya salita ng nag-aain ng kaso. At iba pang mga taong nakakakita nito at nakakapuna. Sabi rin ng Korte Suprema, ang batayan o ang level ng ebidensya ay hindi naman proof beyond reasonable doubt. Ang level lang ay tinatawag na preponderance of evidence. Ang ibig sabihin nito, nilatag ang mga ebidensya, basta tinignan mo ba ang ebidensya, talaga bang kapanipaniwala na siya ay ganitong klaseng tao? Kung ang sagot ay oo, ayos na yon. So pwede namang through other evidence mapatunayan ang kasarian niya. Pero yun nga ang punto, no? Tapos na yon. Basta whether tinago niya na hindi, ang pagtatago pwedeng hindi inaamin. O pwede niya rin namang aminin. Ang punto dyan, sinabi daw, inamin sa kanya. So, pagkatapos nilang ikasal. At, So, at hindi nag-appear yung lalaki. So ang pinagbasihan purely ng Supreme Court decision is yung testimonya nung babae at ng tatay niya. oo. At kung katanggap-tanggap, credible, preponderance of evidence, hindi proof beyond reasonable doubt, pwede na. Yun. Yun. Sige. So, okay ka na ba, Okay na okay. Madam, Naiintindihan na natin Madam lahat Chair? ngayon. Oo, oo. Sige. So, napakainam po nitong diskusyon natin na ito, Dean, para lang ho sa kabatiran ng marami. Tungkol nga dito po sa pagiging sensitive, natin lahat at paggalang sa preference sexualidad ng ating pong mga kababayan. Amen. Ano po? Apo, dapat po kasi nga ngayon, sa mga panahong ito, dapat nga po ito iginagalang. And then, dito nga po sa desisyon ng Supreme Court, kami po nalulugod na kayo ho mismo bilang officer of the court po nagsasabi din na mawalang galang lang para namang nagkaroon ng ad-lib dito na hindi na kinakailangan kumbaga din. Maganda yung sabi mo, tanggalin na yung ad-lib, pwede ba? Tanggalin na kasi maaring sanhi ng pagkalito iyon. Opo. Di ba? Tanggalin na. Doon sa ibang pero may naririnig tayo dyan sa Senado nagmadalas mag-adlib. Pero siguro sila yon. Pero ang totoong huwes dapat hindi mag-adlib.